sila po yung nag-i-issue ng authorized to issue LOAs for all internal revenue taxes. But meron po tayong na-create that was during because of the IMF recommendation, and nagtayo po with 3 audits still ongoing. Ito, Senator Erwin Tulfo. Ano naman niya ang kanyang sasabihin? Senator Erwin? Ito si Senator Erwin. Nagsalita din. Naman, ibang tao na naman. Gaya po nito, nag-email sa atin, in a span of 6 months, we were issued 4 separate letters of authority with 3 audits still ongoing. Ba't sobra? Sabi kanina, 2. Bakit ngayon 5 na? Ay, marami. These laws overlap in periods and tax types, causing excessive disruption to our operation. Time daw, Mr. Chair, yung mga bumibisita. Ito yung email, mga complaint na natatanggap ni Senator Erwin. Ito yung sa aking pag-unawa sa kanyang sinabi. Sa kanila, kailangan pa nilang kasi para bilisan nila yung kanilang pag-audit sa kumpanya na yun dahil na-disrupt ng kanilang operations, kailangan nilang maglagay ng padulas, Mr. Chair. Ito po yung problema natin, Attorney Lumac. Speaking of padulas, ito yung sinasabi ko na may di ba nabanggit nila. Bakit minsan pwede ba sa mall, yung tanong ni Senator Ping, pwede ba sa mall i-serve yung notice o saan? Sabi nung si Madam, dapat doon sa address ng business. Di ba? Siyempre kapag sa malamig na place, pag inisip ng ordinaryong tao, pwedeng mag-isip na, kasi kakainin, siyempre may pag-uusap, malamig, yan. Hindi mawawala na isipin yung tinatawag na padulas. Diba? Sinong agree doon? Ituloy natin. Yung panahon po ninyo talagang dumami po talaga. Maaring may instruction kayo na 2 lang, inabuso naman po dito sa baba. Kung hindi po follow-up mission. Tama yung analysis niya. 2 yung sinasabi, pero yung nasa baba na gumagawa, Because mission orders, pwede lang gawin ng RD at saka RDO. Without your knowledge, hindi na po sila kailangan magpaalam sa inyo. Tama po, hindi. Is this correct? Tama po, Mr. Chair. You see, doon po na huli ka na sa bibig mo mismo. naabuso yung ibang tao. Ang tingin na po nila, LOA pa rin, pero mission order na ini-issue ng mga RDO, ng mga RDs po ninyo without your knowledge. Inabuso po nila. Kaya minsan, 4, 5, 6 kayo, instruction nyo, 2 lang. Ayun. Talaga, kitang-kita. Ayan, napatunayan kagad ni Senator Erwin, huling-huli. Sinabi ni itong commissioner ngayon, hindi ko makita yung pangalan, hanggang 2 yung instruction. Pero dito sa baba, yung subordinate staff, o kaya mga nagtatrabaho doon, mga staff, yung maabot ng 5, ay siyempre, nakaka-disturb, di ba? Nakaka-disturb. Pero when they issue MOs, iba pa ho yun eh. Yun ang nagiging problema, naabuso po ng panahon ninyo. Wala po kayong safety net to protect the businesses. Tama naman po, we agree. Kailangan po ng law para makakolekt tayo ng taxes. Unfortunately, paano naman po yung proteksyon ng negosyante from extortion? Wala po silang proteksyon. Kayo po dun sa taas niyo alam dito sa middle management po, dun nangyayari yung nakawan, Mr. Attorney Lumagi. Let me direct Mr. Chair, if you would please, direct my question to Secretary Federico. Secretary, in my research po, we found out na 2% lang po ng taxes collected by the BIR ang nag-generate ng LOA. Tama po ba ito? And 98% are voluntary po. 98% tax. Ang laki. Konti pa rin. 2% lang pala yung nakukuha nila. Mas marami pa rin yung nagbabayad ng voluntary. Taxes collected voluntary po ng mga businesses. Is this correct, Secretary?
Mr. Chair, that is correct. Roughly, it's between 2 to 2+%. Maliit. Maliit. Of course, it varies from year to year. Voluntary, mas Perhaps marami pa rin. in 1 year it could be about 2.5%. In 1 year it could be 2.6%. And yes, Mr. Chair, that is correct. That roughly 98% of the collections are voluntary. Yun, malaki pa rin. Majority. Thank you, Mr. Chair. Meron bang time na umabot tayo ng 3? Kasi ang alam ko yung standard, di ba, 3 to 5%? Yan ang parang internationally accepted standard. Naka-accomplish ba tayo ng 3% man lang? Mr. Chair, may I? Yes, please. During my time, it's more than 3% our collection. And also, maybe just to put things into perspective, ang collection po ng dahil maliit lang po actually ang primary goal po talaga ng enforcement is to keep they will voluntarily comply. That's why tumataas po ang voluntary compliance because of this mechanism. And also again, to put things into perspective, millions po ang business taxpayers. Million po ang business taxpayers, and then more than that yung mga registered taxpayers, not just the business taxpayers. And ang nai-issuehan po ng LOA ay less than 1% of registered business taxpayers, which than result in more than 3% of the total collections. And kung titingnan pa po natin ang total, ang less than 0.20% ang taxpayers. Again, less than 0.20% ang nai-issuehan ng LOA. Maliit na pakaliit. Less than, no? For again, if we compare it with the registered business taxpayers, it's less. Shout out sa iyo, Carl. Ito si Carloy, yung sinasabi ni Cartroy, no? Musta po kayo? Shout out po sa iyo. Ito yung usapan about sa taxpayer, yung tax evasion, yung mga hindi nagbabayad ng buwis. Hearing ngayon, kaya na-miss kumusta po mga dilis? Abonits. Okay naman po. Yung mga dilis doon, okay naman po sila. Kayo po, musta po kayo? Shoutout po sa inyo. Location po ninyo, Carloy. Ayun. 1%, which again results into more than 3% collection of for the goal, Mr. Chair. Mr. Chair, may I Carloy, ano po kung masasabi mo doon sa mga hindi nagbabayad ng buwis, lalo na yung malalaking comment po sa kanisibo na hindi sinasabit yung totoong sales. Halimbawa, nakasay sila ng, di ba, may resibo, minsan hindi nila linalagyan ng hindi sila nagbibigay ng resibo doon sa mga customer nila. So, hindi na susulat. O minsan, blanco yung amount. Anong masasabi mo sa kanila? Pa-comment lang po dyan sa baba. now to the new commissioner.